Itong historic low na fertility rate ng Pilipinas na 1.7 noong 2025. Nasa kabilang linya po natin, makakausap natin live via Zoom si Yusek Lisa Grace Bersales, Executive Director 5 ng Commission on Population and Development. Magandang umaga po, Yusek Lisa. Magandang umaga po. Opo, Yusek, good morning. Gusto nating malaman kung ano po ba yung pangunahing dahilan kung bakit po bumaba sa 1.7 yung fertility rate ng Pilipinas. Ang atin pong mga kababaihan at mga mag-asawa o mag-partner, nakita na po natin na gusto nila ng mas konting mga anak. So ito pong total fertility rate natin, ang ibig sabihin lang nito, ito yung mga on average na mga bilang ng mga anak ng ating mga kababaihan. At ibig sabihin po na bumababa ito, ay nakakamit na po ng ating mga kababaihan at mga mag-partner, mag-asawa, yung gusto nilang tamang bilang ng anak. So ito pong 1.7 na total fertility rate po, ang ibig lang pong sabihin yan ay kung meron tayong 10 kababaihan dito sa Pilipinas, at kasama nila lahat ng mga anak nila, ang mga kasama nilang mga bata ay 17. So for 10 women, meron tayong 17 mga anak nila. Opo, pero Yusek, hindi pa po ba ito dapat ikabahala o in a other way, pwede ba natin itong ituring na kumbaga positibong indikasyon na pag-unlad po ng ating bansa? Sa amin pong palagay sa Commission on Population Development ay hindi po ito dapat ikabahala. Kasi tinitingnan po natin yung total fertility rate, yung bilang ng mga anak ng mga kababaihan, kasama sa iba pa nating mga datos. So, ang ating pong iba pang datos na titingnan, kaugnay sa mga bilang ng anak ng kababaihan, ay yung ilan ba sa ating mga Pilipino ang mga dependents, mga nakakatanda at saka mga bata versus yung mga tinatawag nating working age population. Ito yung ating mga kababayan na siya talagang nagtatrabaho at nagtataguyod ng kanilang mga pamilya. So ang atin pong sitwasyon sa populasyon, kaakibat ng pagbaba ng bilang ng mga anak ng kababaihan ay maganda. Kasi ang atin pong mga working age ay siya ng mas marami kaysa mga nakakatanda at saka mga bata. So mga 64% of our population are 14 to 65 years old. These are working age. So sila yung mga naghahanap ng trabaho, sila yung nagbibigay ng sustento sa mga bata at nakatatanda sa pamilya. So hindi pa po ito nakakabahala kasi ito ay indikasyon lang na nabibigyan ng gobyerno at ng mga partners natin ang mga kababaihan sa kanilang mga gustong mangyari sa kanilang pamilya. Of course, dapat po nating tingnan yung mga tinatawag na iba't ibang grupo. So kinukumpara din natin yung rural versus urban, kinukumpara din natin yung mga sitwasyon ng bawat rehiyon. Kasi on average for the whole Philippines yung 1.7, pero nakikita natin na may iba-ibang sitwasyon sa bawat regions or grupo ng kababaihan. Yusek, paano po nakakaapekto ang ekonomiya at saka ang taas ng inflation? Ang hirap kasi ng buhay ngayon, di ba? Sa pagbaba po ng fertility rate. Actually, ang isa sa rason na nakita namin sa aming pagsasaliksik kung bakit kumukonti yung mga anak ng ating mga kababaihan ay dahil nga sabi nila, mahirap yung buhay. Kailangan nila may sapat sila na income para mabigyan ng tamang kalusugan at edukasyon yung kanilang mga bata, yung kanilang mga anak. So ano lang siya, maganda siya sa ekonomiya dahil yung dahil nga na plano ng mga ating mga
babae at partners yung gusto nilang bilang ng mga anak, nabibigyan nila ng tamang edukasyon at kalusugan, ang epekto po nito sa ekonomiya ay maganda. Dahil kung meron tayong maraming nagtatrabaho, working age population, na may magandang edukasyon, kasi bigyan sila ng tamang edukasyon nung sila ay mga bata pa at magandang health, kalusugan, mas maganda yung trabaho nila, mas marami silang oportunidad at mas nakakatulong sila sa ating ekonomiya. At syempre, ang poverty ay nandyan pa rin. In fact, yung mga mas maraming anak ay nandoon po sa mga lower socioeconomic status. So ang kailangang bigyan ng gobyerno at ng mga partners ng gobyerno ay tamang serbisyo pa rin at impormasyon sa mga kababaihan na mas mahirap at may mas mababang edukasyon. So, maganda po sa ekonomiya pag nakakamit ng ating mga kababaihan ng tamang mga anak na gusto nila dahil nabibigyan nila ng tamang edukasyon at kalusugan. Opo. Yusek, ano po ang ginagawa ng Commission on Population and Development nang sa ganun para po matugunan ang patuloy na pagbaba ng birth rate sa ating bansa? So ang amin pong talagang kumbaga ay battle cry sa komisyon ay okay, yung ating po mga kababaihan ay kumukonti na yung kanilang mga anak at ito yung gusto nila. So kailangan ay mabigyan ng suporta ang ating mga pamilya na ang kanilang mga anak ay nasa eskwelahan at magandang kalusugan. So ito naman po ay kikita natin sa ating mga government, no? May feeding program na po ang Department of Education, ang DSWD at mga LGUs ay tumutulong din. So yung suporta na kailangan ay mabigyan ng suporta ang mga pamilya, ang kababaihan na ang kanilang mga anak ay nasa eskwelahan at makamit ang tamang edukasyon para pag sila ay nagtrabaho na, ay maganda naman yung makukuha nilang trabaho na above minimum wage para maging produktibo sila. Ano po posibleng epekto nito, Yusek, sa workforce po ng ating bansa sa mga susunod pang dekada kung nag-iedad na, di ba? At hindi naman po nagkakaroon ng mga kabataan. May epekto po ba ito sa ating workforce? Ay, opo. So, tinitingnan din po ng commission yung mga projections na galing sa Philippine Statistics Authority na in the coming years, ano na ba ang magiging sitwasyon ng populasyon? Nasabi ko po kanina mga 64% ang ating mga workforce, no? Yung siyang nagbibigay sustento at suporta sa mga pamilya. At nakita po namin na ang projection ng PSA maganda din. Kasi by 2035, 9 years from now, ang workforce natin ay 70% na. So consistent ito sa pagbaba ng fertility rate. Nakukonti yung mga dependents, mga bata na below 15, dadami yung 50 to 64, at dumadami nga, tama po kayo, dumadami po yung ating older people, yung 65 and above. In fact, by 2028, we will be classified as an aging population. Pero ang kagandahan, hindi pa po tayo tulad sa ibang bansa na mas marami ang older kaysa Japan, working South age. Korea. Opo, at ako, yes po. So mas marami pa rin po ang ating working age, kaya ang kailangan po talaga ay mabigyan ng tamang edukasyon yung mga kabataan ngayon kasi sila yung magiging working age kung wala silang tamang education, hindi sila nakapagtapos, wala silang tech vox skills, paano sila makatulong sa ekonomiya? Kaya importante po talaga ang edukasyon at kalusugan. So, hindi po tayo nababahala for now sa pagbaba ng fertility rate kasi nakikita natin na dumadami pa rin naman ang populasyon natin. Correct. Positive pa rin naman. In fact, 0.8% growth pa rin tayo. Unlike yung sinabi po niyo South Korea, negative na po sila . So ang kailangan po talaga natin ay
mabigyan ng tamang suporta yung ating mga kababaihan at partners. Kasi po, sa pagsasaliksik din po namin, ang mga nakausap po naming mga mag-partner, mag-asawa, gusto pa rin naman nilang magkaroon sila ng anak. Kaya lang, nagde-delay na po sila. Parang they are delaying having children kasi gusto pa nilang maayos yung kanilang kabuhayan at gusto din nila munang makapag-enjoy ng kanilang Priorities, di ba? Opo. So, we are still good. Importante lang masustain po natin ang pagbigay ng tamang serbisyo at impormasyon sa ating mga kababayan. Yung iba kasi Yusek ngayon mas gusto na nila mag-alaga na lang ng aso o kaya pusa. Kasi yung mga yan hindi nag-aaral, walang matrikula, di ba? Opo. Pero sabi ko nga, naku, pag nagkasakit yung ating mga alaga at pusa, walang PhilHealth yan. Mas Yun malaki nga, ang correct. gastos. Parang tao din niya pag nagkasakit, i-confine mo rin. Opo. So, but we have to really convince our young people na wag naman nilang masyadong i-delay yung panganganak. Kasi mas maganda rin namang medyo bata pa sila na sila ay magkaroon ng anak para maalagaan nila ng mabuti yung kanilang mga anak. Correct. Lalo na sa babae, Yusek, meron tayong kumbaga may quota tayo, may deadline ba? Yes, oo. Yung kumbaga, the prime of our life. Yes, dapat, oo. Oo. It's also the prime of our womb. Oo. Yusek, ano po ang mensahe nyo sa mga kabataan na nagdadalawang isip magkaanak dahil nga po sa hirap ng buhay sa ating bansa? Ay, nako, mga young people, kung ang iniisip ninyo ay hirap ng buhay, ang akin pong payo ay mag-aral ng mabuti at pangalagaan ang inyong kalusugan kasama na yung reproductive health ninyo. Kasi po, kahit mahirap ang buhay, kung kayo ay nag-aral ng mabuti, nakapagtapos, whether sa kolehiyo or sa technical vocational, ibig sabihin may skills kayo na panglaban sa hirap ng buhay. At kung kayo ay malusog, magandang kalusugan, hindi muna nanganganak, while teenager pa, ay good to go po tayo. Tayo ay magkaroon ng magandang plano para sa ating mga pamilya. So, sa mga young people, stay in school, study well, wag muna mag-asawa, wag muna magkaanak, para makamit ninyo yung magandang buhay. Yun na nga yung sabi sa atin, nagkaroon tayo ng survey, no, na kaya lumabas yung ambition natin 2040, na ang ambition ng mga young people ay sila ay comfortable ang life, makapagbiyahe, sila ay close sa pamilya, makakamit po natin yung talaga. Basta aral lang, wag mo nang medyo risky behavior. Wag mo nang risky behavior. Focus on studying. Focus muna, focus. Opo. Ilang taon ba dapat, Yusek? Sige nga, ang isang Ilang taon ang... para mag-asawa at mag-anak? Ay, alam Sa panahon niyo. ngayon, ha? Oo, sa panahon ngayon, talagang ang mga kabataan ay medyo late na nag-aasawa. Nung kapanahunan ko ng asawa kami, 24, 25, napapansin namin mga 29 to 30s yung nag-aasawa. Sa aking opinion, kanya-kanya tayong desisyon. Basta importante na kung ano man yung desisyon natin ay ready na tayo sa ating paggawa ng pamilya. Pero personal ko ito, huwag masyadong mag-delay kasi kung gusto natin magkaanak, gusto din naman natin na ma-enjoy natin yung mga anak natin while we are still strong and agile. Correct. So kanya-kanyang desisyon, pero ang importante, ayusin natin yung ating pag-aaral at kalusugan para mag-enjoy tayo sa ating pagtanda at makakuha tayo ng magandang oportunidad, mga magagandang trabaho, kasi mayroon tayong magandang qualification. Ayan, with that, maraming salamat po, Yusek Lisa, sa inyong oras at panahon. Hanggang sa susunod po muli. Sige po. Magandang umaga po. Ayan, mga kasama, Yusek Lisa Grace Bersales, Executive Director 5 ng Commission on Population and Development, mga kasama. Dahil nga sa hirap ng buhay,